Paano kung ang bahay na tinutuluyan ninyo ay mayroon ding ibang bisita? Hello, ako si Zach. Ako ay mga 18 years old nung nangyari to back in 2010. Nangyari to sa Santo Rosario sa La Union. At ito na nga yung story. So, anong nangyari? Na-invite kaming dalawa kong pinsan na maging best man groomsmen dun sa kasal ng isa kong tito na nakatira dun. Yung tito ko na yun at saka yung buong pamilya nila, hindi talaga sila nakatira dun sa bahay dun sa Santo Rosario. Malaki yung bahay. Pero wala nakatira dun almost all year. Kasi nga, wala nga sila dito sa bansa. Dun kami papatulugin before yung wedding dun sa susunod na araw. Alam nyo naman yung sabi, di ba? Pag may malaking bahay na walang nakatirang tao, lapitin talaga ng yun ng multo na may nakatira talaga dun. Yung mga feeling time na nakikitulog kami dun or like nagfa-family reunion tapos dun kami natutulog, may mga talaga, undeniable talaga na may mga scary na nangyayari dun na hindi namin madi-discount na talagang may nakatira talaga na multo dun. Kasi minsan, kumari kami magpipinsan, tutulog kami dun sa may sala area dun sa may second floor. Maririnig namin na may pumapadyak pataas dun sa may wood na kahoy. Yung maririnig mo talaga nagkrik-krik yung kahoy pataas. Pero kami, gising kami, titingnan namin pababa yung stairs. Wala talaga. Pero patuloy-tuloy na tumataas yung steps niyan. Meron rin yung mga time na parang all accounted for yung mga tao. Tapos na parang nandun kami sa isang kwarto lahat. Pero may kumakalansing dun sa may kusina. Alam mo yung kalansing na hindi lang yung parang dumadaan na daga. Yung talagang parang may gumagamit ng mga kubyertos. Ganun yung nangyayari. So, yung kaming tatlo, yung nandun na kami, etong dalawa kong pinsan na to, sila? Medyo nakakaramdam sila ng mga ganyan-ganyan. Ako wala pa. Wala pa ako na-experience na ever na ghost experience. Sila, meron na. Tapos sila, yung pagkapasok nila, alam mo na parang medyo hindi sila masyadong maingay, hindi sila masyadong playful. Hindi yung parang normal kasi nga parang may nararamdaman na nga sila ever since dun sa bahay na yun. Ako yung loko-loko, ako yung sutil. Ako sa parang, sana hindi tayo multuhin. Mga ganyan-ganyan ako. So, anong nangyari, yung pataas na kami sa second floor, meron yung isang malaking picture doon. As in, malaki siyang picture na parang very old siya. So, sobrang tanda niya na. Color brown na siya. Isa siyang Pilipinong babae na nakabelo. Tapos para siyang nakaluhod na nakatingin palayo na para siya nagdadasal. Tapos, yung picture na yun, ang pagkakaalam kasi namin, yung lola kasi namin na may-ari ng bahay na yun, Rizalista siya, I think dati. Ang pinapaniwalaan ng grupo nila, ng mga Rizalista, si Jose Rizal, si Jesus Christ. Tapos yung nanay ni Jose Rizal, yun yung Mama Mary. So feeling ko, yung picture na yun yung parang Mama Mary nila dun sa mga Rizalista. So dahil nga loko-loko ko nun, sabi ko dun sa dalawa kong pinsan, yan siguro yung nagmumulto dito, no? Scary. Gumaganyan-ganyan ako. So, so sila, tumawa naman sila. Pero hindi sila yung tumawa na parang yung natawa talaga. Parang polite lang natawa kasi may nararamdaman na sila tapos alam nilang respetuhin yung lugar. Ako sutil nga ako. Pagdating nung gabi, syempre kung sino pa yung mapang-asar, siya pa yung pinakatakot. Kaya yung magkakatabi kaming natulog, at sinigurado ko na ako yung nasa gitna. May protection ako dun sa mga multo. Yung kwarto na pinagtulugan namin, yun yung parang lang siya. Nandun sa entryway niya yung portrait na yun. Pero hindi naman makikita sa loob yun. Parang nandun lang siya, katabi niya lang. Tapos ang laman lang nung room na yun, kasi nga wala nga nakatira dun sa bahay na yun, iisang kama, tapos iisang vanity dun sa kabilang sulok. Tapos yung vanity, yun yung parang may salamin siya. Pero wala nga siyang upuan vanity lang siya. Tapos yung kama, nakasagad siya na nakatabi talaga siya dun sa bintana. Nasa second floor kami. Kaya pag nakahiga ka dun sa may tabi ng bintana, talagang mga dahon na yan ng mga mangga yung katabi mo. Syempre, yung mas matanda kong pinsan, yun yung pinapwesto namin dun sa may bintana. Kasi nga, siya yung pinakamatanda, siya yung magprotekta sa amin kung may
may ano yun, may tikbalang dun o ano. Tas ako sa gitna, kasi finorce ko yung mas bata sa'kin na pinsan ko na dun siya sa kabilang dulo. So, walang lamesa nun. So, lahat ng cellphone namin, linagay namin dun sa tabi nung ano namin, nung mas bata naming pinsan, dun sa may opposite side ng bintana. Tas isang kama lang yun. Kakagaling kasi namin ng Baguio kakabiyahe namin, kaya naantok na rin kami. So, hindi na rin kami masyado nakapag-usap-usap, nakatulog na rin kami agad. Yung buong time bago kami matulog, nagka-agree kami na hindi namin i-o-off yung ilaw. Kasi siyempre takot kami kahit na medyo matatanda na kami. Iba talaga yung feeling ng lugar. Kaya nag-agree kami, close yung door, tapos naka-on yung ilaw. So natutulog na kami. For some reason, hindi naman malamig, wala namang kumagat sa akin na lamok. Nagising ako. Sinilip ko yung dalawa kong pinsan kasi baka magulo silang nakatulog kaya nagising ako. Mahimbing naman yung tulog nilang dalawa. Tapos yung cellphone ko nasa sahig na katabi nung mas bata kong pinsan. So nag-reach over ako, kinuha ko yung cellphone ko, tapos tinignan ko yung orasan. Tapos 2:58. Tapos sabi ko, eto na. Oh my God! Ito na. Totoo yung sinasabi nila na 3:00 ka nagpaparamdam. So binaba ko yung cellphone ko, tas humarap ako dun sa mas bata kong pinsan tas triny ko ulit na matulog. Tapos may kumalabit ng ano, matulis yung kuko, may kumalabit dun sa may likod ng ulo ko. Liningon ko kaagad yung pinsan ko na mas matanda, tinignan ko siya. Gagi nakatalikod siya, tapos maanghimbing nung tulog niya. Sabi ko, "Hala, sino yun?" Sabi ko. So, ginawa ko, sinalpak ko yung sarili ko, naka-face up ako dun sa ceiling. Dinikit ko yung likod ng ulo ko, yung likod ko dun sa mattress, para talagang walang opportunity yung multo na ano, na galawin pa ako, ganyan. Habang nakaganon ako, yung dalawa kong siko, ginuyugyug ko yung magkabila kong pinsan para magising sila. Hindi sila nagigising. Ang himbing ng mga tulog nila. So, ginuyugyug ko sila 'no. After nun, habang ginuyugyug ko sila na parang, "Kuya, kuya gising," gumaganyan ako. Yung kuko na yun, bumalik siya dun sa likod nung ulo ko. Na trinace niya pababa, yung sa may likod ng ulo ko, pababa dun sa leeg ko, pababa dun sa may likod ko, hanggang dun sa buong likod. All this time, nakadikit yung buong katawan ko, yung buong likuran ko sa mattress. So, parang tumatagos yung kuko niya dun sa may mattress. Multo talaga yun, kasi imposibleng mangyari talaga yun. Ako, gising na gising, ang laki ng mata ko. Ginuyugyug ko yung mga pinsan ko. Talagang sure na sure ako na hindi panaginip 'to, gising na gising ako nito. Tapos ano siya, hindi ko ma-believe yung nangyayari sa'kin siya. Ta's patuloy-tuloy lang siya. So, unti-unti, madiin na sa ulo ko nga, sa likod ko, kabuuan nung likod ko, tapos dun sa may right nung likod nung hita ko, hanggang makarating siya sa pinakababa dun sa may paa ko. Yung buong time na yun, ang sinasabi ko dun sa ano, sa utak ko, "Sorry po, sorry po, sorry po na linoko ko po kayo." Kasi iniisip ko talaga yun yung matandang babae na linoko ko dun sa may portrait. Kaya ayun, kasi dinuduro ko nga yun kanina. Kaya ayan, gumanti tuloy. So yun, nakarating na dun sa may paanan ko. Alam mo yung medyo weird na 'pag namumulto ka ng sobrang intense, yung mga tao maraming nagkukuwento ng 'pag namumulto sila ng sobrang intense sa gabi, na ang taas nung adrenaline rush, na pagkawala nung multo nakakatulog sila agad. 'Di ba dapat parang gising na gising ka nun? Gano'n rin yung nangyari sa'kin. Pagkalagpas niya dun sa paa ko ta's nawala yung sensation nung kuko, ayun, nakatulog ako agad. Yung sunod na araw na ano, yung nagising na kami, yung nagpre-prepare na kami para sa kasal, kinuwento ko dun sa dalawa kong pinsan. Sabi pa sa'kin nung pinsan ko na isa, "Ayan kasi, linoloko mo kasi," sabi niya. Tapos ever since nun, hindi na lang fascination yung kuha ko sa multo. Naniniwala na ako kasi nga na-experience ko na. At hindi na rin ako manloloko ng mga gano'n 'pag alam ko na haunted yung lugar. Submit your stories.